at nakita nating blue side ang pinili ng Team Liquid Philippines at ang kanilang choice of map. Kung hindi ako nagkakamali, Flying Clouds ang kanilang pinili para dito sa game number 1. Agaran ding tinanggal si Harley. Kaya naman hindi tayo makakita ng first pick Harley this time around. And gusto ko lang sabihin na simula kahapon, laging nangunguna ang Flying Clouds sa mga pinipik ng ating mga teams. Para bang naintindihan na nila kung gaano ka-importante yung Flying Clouds. Sobra. And we've mentioned during the Keys to Victory about how important is the green cap control for both of these teams. And for the whole meta itself, for the whole MLBB. And isa yung Flying Clouds sa mga malalaking map change na bukod dun sa normal, syempre, na map change. Kasi madali kang makakapunta dun sa mga green camps na yun. Even if mapoke ka or even if matalo ka dun sa poke battle o sa trades na nangyayari for the first 2 minutes, madali kang makakabalik. Oo. Tsaka napansin natin, yung trend din na ginagawa ng Falcons, lalo na highlight natin kanina yung mga XP laner kung gaano ka-importante, di ba? Inuunahan or nag-uunahan sila sa clear wave para makatulong doon sa mga vertical jumping na normally na ginagawa ng Falcons. Oo, at mukhang tatanggalin na nga rin ng Suyo dito. Ibig sabihin, wala yung top 2 jungles ng ating Week 4 and Week 5. First pick, ano nga pa mga epas dito, TLPH? Well, for Team Liquid Philippines, nandyan pa rin yung pwede silang mag-first pick ng hero ni Teddy. Although yung Claude ay binalik sa dating Claude. So hindi na yun ganun kataas na priority. Gusto kukuha sila ng Phoveus to eliminate the possibility of a Harith for Super Marco. Wow, and come to think of it, itong Phoveus na ito ay isa rin talaga sa mga sikat na XP laners ngayon. And I would say na itong Phoveus pick ay isang playmaking hero for Sanford at napaka-importante nito for the side of Team Liquid Philippines considering what kind of XP laner is Sanford. Oo, alam mo naman, kumbaga depende rin sa mood ni Sanford kung anong gusto niya. Hindi na nga siya namimili. Sabi nga niya sa isang interview, sa totoo lang, kahit hindi ko nga gusto yung hero kasi nung time na yun, binigyan siya ng Uranus. Diba? Kahit hindi ko gusto yung hero, gagamitin ko para sa team. And ganun siya kadikit dun sa kanyang pupunan. At magiging reply dito ay ninakaw ang Claude ni Teddy with a Leomord. Ano na ang magandang susunod na response dito for Team Liquid Philippines? For Team Liquid, pwede sila kumuha dito ng hero ni JP, mga natural na Hilda, Khalid, para lang din bigyan ng mabilis na ikot yung side ng Team Liquid. Plus, hero para kay Teddy, pwede na rin nilang kunin as of now. Yung Harith, nandyan pa. Moskov is still present na pwede niyang gamitin over that Claude. Makalamang sa doon sa laning phase. Or hero din ni Sanji na pwedeng kasama ni JP na mabilis na mag-ikot. Pwedeng Farsa, agad-agad. Pwedeng kumuha ng Eve. Actually, is open para sa Team Liquid. At solid yun yung Eve Phoveus na combo. Underrated pero pack na pack kung sakaling mag-connect. Pero katulad na naman na sinabi mo, Joshua, kinuha na muna nila ang carry, ang hero para kay Teddy at magbabalik si Carl Fredrin Nepomuceno para sa laro na ito. Ganda na ito. Meron na silang solid na dalawang control para paprotektahan si Teddy. Hindi magkakaroon ng magandang laro or hindi ganong kadali para kay Teddy itong magiging laro na to. Lalo na may Leomord, may Claude na pwede siyang pasukin ng pasukin. Ngayon, kailangan ng Falcons ng Vision. May mga Zeptian option pa. Kaleya, actually. Zushin, ganon? Mga ganon. Kaleya. Hero for Ogwen na kayang at least mag-provide ng threat against dito sa Fredrin. Although kasi yung Khalid ay hindi na problema ni Carl dahil pwede naman niyang cancelin agad yung dasal ng Khalid. So, that explains the XP pickup. Alice, one of the XP laners na ang hirap patayan bukod sa Uranus. Oo, tsaka nakakapigil din kasi ito ng mga team fights with the Throne of Ruin. And now, naghahanap pa rin ang Team Liquid Philippines sa kanilang mage at pati na rin ang kanilang roamer. Kung ikaw ang Falcons, ano bang tinatanggal dapat dito? Tatanggal ka ng mga kayang tumunaw sa Alice, Lunox, Lilia, mga ganong klaseng mages. Kasi yung mga carry mages, kumbaga, kasi yun yung mga kayang tumulong kay Teddy. Kapag hindi pa online yung carry, well, alam naman natin kung anong oras nag-online yan. At least 10 minutes yung kinakailangan. Hindi pa naman. Hindi naman sa bukas pa. 10 minutes lang. 10 minutes lang ang kailangan ng carry para makabawas. So kailangan nila ng mage na tutulong doon. The Valentina, still one of the top tier mages as of now. So yun ang tatanggalin ng Team Falcons. Plus the glue for Team Liquid Philippines naman. Very interesting ang glue ban na ito para sa akin dahil may XP laner naman na ang Team Falcons. Mukhang naniniwala sila na pwede pang laruin ni Ogwen itong glue in the roam spot.
And with the Valentina taken away, lumiliit ang hero pool na pwedeng pagpilian na Chef Sanji para sa larong ito. Pero madami pa namang bukas. Dami pa, may mga luyi pa nga if in case na bubunot dito ang Team Liquid Philippines. Total, mga legacy hero naman kahapon na pinag-uusapan natin. Pero sa Falcons, pwede sila uling mag-target nga, no? Yung mga Zushin Zetian or Eve, di ba? Parang ganun. Okay. Oo, yung mga pang team fight na rin. Kasi although covered naman na nung Alice yung team fight ng Team Falcons, still a good roamer ang pwedeng tanggalin, which explains that Khalid pick. Pero may Hilda pa si JP na pwedeng gamitin. Oo. Pero hindi naman na kasi problema ng ng Team Falcons yung Hilda kasi kaya naman mabuhay ng Leomord doon. Ang magiging problema lang is yung likod at yung vision play na pwedeng gawin ni JP. And I'd like to think no high value ang Kalea sa upcoming second picking phase natin kung hindi pa tatanggalin to ng Team Liquid Philippines. Considering na parehas pa naghahanap ng roamer ito, nakita natin yung mga Kalea combos simula kahapon at last week pa ata. Pero silipin natin ano pag sinasabi ni Coach Moody dito. Ang sabi niya kinukuha niya ang lahat ng bilang challenge. Kasi someone who's very competitive, china-challenge daw talaga niya sa sarili niya kung paano niya matutulungan ng team. Ibang klase talaga si Coach Moody, no? Hindi lang malupitang coaching ang kanyang dinadala, kundi malupitang pirit na rin kapag nananalo sila. Kala ko nga kakantahin mo yung linya na sinabi niya. Hindi, tsaka alam mo naman, kabisado na kasi ni Coach Moody. Kabisado na niya eh. By the way, may video ako napanood ng Team Falcons. Sabi nila pag nanalo daw sila sa Team Liquid Philippines ay itong tao sa ating camera ngayon ay kakanta daw. Si Haji. Oo, sinabi nila yon. Si Flap mismo nagsabi, hindi ko alam kung nag-agree si Kuya Haji kung kakanta nga ba kung manalo against TL. Pero again, ang mas mahirap na part dyan ay hindi yung pagkanta, yung manalo. Yun muna. Yun muna. Yun muna yung kailangan pagtuunan ng pansin. And Hylos, inunahan pa ni Ogwen si JP doon sa Hylos pick. That would explain na ang magiging laban ng Team Falcons dito would be front to back lang. Hindi nila kailangan mag-super dive sa likod considering na kapag dumive sila, baka madali pa at hindi makahabol yung ibang mga members ng Team Falcons. Now for Team Liquid Philippines, Kalea, Kaja, Matilda even for JP, Chip, pwede nilang gamitin. Oo. And Sanji, safest would be a Farsa or an Eve against dito sa Team Falcons. Parang kung naka-Farsa ka dito, no, medyo mahirap nga lang because of the Leomord and the Claude. Pero yung burst damage, kasi kung mauuna ka naman, bakit hindi? In terms of aggressive mages, si Sanji talaga ang isa sa mga pinaka-nangunguna dyan. Siya lang yung, I would say, sila ni Super Prince. Yung mga bukod-tanging mage na talagang kayang humarap with the Farsa. So they will be picking the Eve instead, kasabayan ng isang gatot. And a final pick here for Team Falcons, still naghahanap ng mage. Wala nang Valentina. I mean, pwedeng mag-Novaria pero mahirapan sila doon sa team fight kasi mas magiging poke yung laban nila if mag-Novaria si Haji. Lunox pwede. I mean, Farsa pwede din. Kaso nga lang may Katot Katsa and Phobius threat para kay Haji. Gord kaya, mga ganon. Uy. So, sobrang saya naman yung kuya natin sa English broadcast ko sakaling Gord na naman ang lalabas sa larong ito. Pero buti na banggit mo yung Farsa, no? Isa sa mga comfort picks din ni Haji. Hinihintay na lamang natin ang pag-lock-in. At mukhang Farsa ang kukunin ng Team Falcons. At dahil nga nalatag na ang mga heroes natin, Superfans, oras na para manghula. Scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. 1,000 yan mga pare. Di mo mapupulot yan. Imagine mo pre, nag-scan ka lang ng QR code, nakapulot yan ng 1,000. Na Diamonds. Na Diamonds. Pwede na yun, pwede na yun. Pero kung makakapulot ka ng 1,000, enjoy. Ayan ang ating MPLBH Superfans prediction, 81% for Team Liquid Philippines. At ang natitirang 19 ay mapupunta sa Team Falcons as we head on in this our first best of 3 series ngayong araw na ito sa ating Superfans Saturday. Boys, sino ba sa tingin natin ang makakalamang dito sa early game? An early game, pwede natin ibigay ito to the side of Team Falcons considering na Hylos Farsa yan. So sagasa lang, ng sagasa yung pwede nilang gawin. And even yung Leomord ay malaya naman so far dahil din sa for Team Liquid Philippines, nakarely din sila doon sa level 4 nila with the Eve Gatot Katsa combo. So kung bibigyan natin ng quick or brief description ang matchup na to, labanan sa early and Team Falcons might get that. And speaking of labanan sa early, parang may labanan lang hindi nakita dahil wala na agad revitalize si JP as we looked at our mid lane matchup and looking at what's happening around the map, parang
I suspect medyo passive ata ang early game na makikita natin na lahat ng mga to yung mga nag-aantay eh. Oo, mga level 4 yung kailangan, even the Farsa, even actually si Carl, kailangan niya nung taunt niya para makasurvive ng matagal doon sa laban. And for this Little Wonder nga, wala nang pakialam si Carl eh. Wala na, ayaw niya na talaga. And andyan naman din si JP at si Sanji, no, para mapanatili yung control nila dito sa may middle. Kung sabayan lang naman ng clear rip, masasabi natin na lang mga pagod siya. Pero na-flicker din si Haji. Grabe sa kabila bumligay, pre. Instead na papunta dun sa tori niya. Eh, alam mo naman, kapag gustong tumamoves, kailangan gulatin mo ang mundo. Eh na Teddy, ginugulat din dito sa Super Marco with the damage. Pero syempre hindi ata magpapalamang ang bulletproof. Saktong trade lamang parehas ang HP ng ating mga gold laners. At mangi-invade na rin dito si JP. Medyo pakaba factor lang. Wala ring retry ata si Kyle doon. Ay, hindi, ni-retry niya. Ni-retry. Yung orange. Ibang Yun klase, yung binabanggit natin na hindi naman ganon ka magugulo ang isang Leomord. Correct si Teddy. Agad ang nabigyan! First blood ay napunta si Falcons. Oh, retry! Carl? Babawi ata sila. Nandun yung taunt at one more. Na rin dito. Ay! Pero bitin! Appraisers one ay nagamit pero BMI ay sasagot ni Makmak. Sobrang sakto nung cooldown ng PMI doon at hindi nakaharap ng trade ng Team Liquid Philippines pero Recta Turtle lang call ng Team Falcons. Okay, pupuntahan na rin ni Sanford. Nakita nila. At yung River Manipulation ay ilatag din. Papasok na si Carlito. Sanford ay makakuha na ng kill. Kasabay pa nga ng bago. Kaya lang naibit din si Owen, men. Triple bukol para sa kanila. Napakasakit nung ginawa na yun ng Team Liquid Philippines considering na yung pag-delay nila Sanford doon sa Turtle made it possible for Carl na makahabol and ma-secure pa niya yung objective na yun. Plus, those skills na nakuha pa nila after that, nabawi yung ginawa ng Team Falcons doon sa bottom lane. Oo, tsaka ang ganda din ng ultimate ni Sanji doon, yung Ganda. real world manipulation na halos Dulong-dulong. kinulong ang kabuuan ng Team Falcons on that first turtle. Dahil dyan, lamang na nga ang Team Liquid Philippines ng 1,000 kalahati. Sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, parang kalat naman yung gold. Majority lamang ay napunta sa kamay ni Sanford. Currently 2-0-1 sa loob ng larong ito. Para bang naghahanap na naman ng MVP si Dol. Oo nga eh. Tingnan natin si JP papasok na. AOG nagamit Pabalik. dalawang natalunan. Nagamit yung Fenton Earthshot mula dito kay Haji. Mapapatay din si Owen. River Manipulation. Nandito si Carlito pero napakababa ng kanyang buhay. Kaya lang walang tinamaan yung troll of Ruin. Mula dito kay Splav. Si Sanford pre napapflicker and Darkwave pero wala rin tinamaan. Oo, ayun minsan talaga kapag nanggigigil ang parehas sa XP laners ay parehas din magmimintes ang kanilang mga abilidad. At sa ngayon, tahimik na muna ang Land of Dawn. 40 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong. Ano na bang estado ng ating laro? Well, for Team Liquid Philippines, maganda yung nagagawa nila doon sa mid lane. Kaso nga lang, medyo napigilan si Teddy doon sa kanyang pag-scale. Unlike Super Marco na nakakuha ng isang kill, isa pa yun sa kailangang i-address ng Team Liquid Philippines. This is still a Claude na pinag-uusapan natin. And this XP matchup, Flap versus Sanford, parehas lang silang naggugulangan para mauna sila doon sa mga laban. Oo, at hindi naman talaga magpapatayan itong dalawang XP laners na to. Gusto lang nilang mauna sa pagpuesto around this second big objective ng laro. Pero napakatapang na dash in mula dito kay Teddy. Poking out Ogwen and Super Marco. Pero dahil dyan ay mauunang pumuesto ang Team Falcons around this turtle. Oo, meron naman ng River din na tumubo na. So, pwede gamitin ito ni Steady. Pero magsisimula na ang Falcons. Kompleto ang 5 miyembro. Oo. Para dito sa Pagong at si JP nakikipagatakan din. Oy! Si Sanford! Si Sanford dito. River Manipulation para mailigtas si Sanford. At buhay pa rin naman. Tamang talon lang. Sanji makakuha na. AOG nagamit din. Si Carl nagamit. Nabitawan na rin niya yung kanyang ultimate. Pero si JP na magiging sakripisyo. Kaya lang hindi pa tapos ang panggugulo dito ng Oyabak na si Ogwen. Pero ang Falcons ngayon ay dediretso na. Sabay trade na lang daw. Yun ang nagiging call ng Team Liquid. Pepera na lang dito si Teddy. Pero mukhang ang pagong ay mapupunta na ata sa kamay ng Team Falcons. Mahihirapan mag-contest. Maliban na lang. Oy! Retribution secured para dito kay Kyle. Super Marco back in the lane. Hinahanap si Teddy. 1v1 with the great one. Nagkipagsabayan. Kaya pa ni Teddy to. Mapapa-flicker din siya. Walang BMI. Itong si Marco. Pero nabigyan na si Haji. Pinagsa ng Appraisers Rat. Ang ganda na ng ginawa ng Team Falcons doon. Alam nila na si Sanford yung naging problema onto that first objective. That's why siya yung inuna ng mga members ng Team Falcons. But after that, Aray! after zoning, babalik ang flicker mula kay Sanji. Oh my goodness. Pa-fake lang pala yun, pre. Akala aatras pero pilikiran din. Kaya lang si JP mapapa-AOG. Sanji, tagumpay na sa pagbasag sa Torres sa may bottom. At
parang nakukuha ng Team Liquid yung lahat ng gusto nila. But those are crucial flickers na na-burn nila para i-shutdown dito si Super Marco as we head on to the last objective na hindi pa ata aabot yung cooldown ng flicker na yun. For Team Falcons na ngayon ay mukhang nalulugi na ng palugi. Ano ba nangyayari dito? Team Liquid Philippines tuloy-tuloy yung pagkapanalo nila. Well, isa sa mga malaking bagay or key factor doon is yung pagpili ng Team Liquid Philippines sa mga team fight na lalahukan nila. And for that, after that objective, nung nakita nila na nandun sa middle lane sila Hadji, nabigyan agad siya with that shutdown na napunta pa kay Carl TZ. And that's his first kill. So doon pa lang sa point na alam nila kung kailan sila papalag, alam nila kung kailan lamang sila doon sa mga team fight, yun yung nagbibigay ng kalamangan for Team Liquid Philippines. But now for Falcons, all they have to do is to repeat what they had or what they did during the second objective. Kailangan nilang pumake off muna ng isa bago lumaban doon sa team fight. At medyo magiging mahirap yan, no? Considering na yung mga pang-pick off nila, yung mga pang-team fight din na tools. For Team Falcons na mukhang mas nag-all in terms of team fights, kailangan natin nilang lumaban for this upcoming turtle. At pumipera pa rin dito si Teddy. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Lamang-lamang ng 400 gold si Steady Teddy compared kay Super Marco. Ang karamihan ng gold lead ay napupunta talaga sa XP lane, mid lane, and jungle. Halos 3,000 na rin pala ang lamang ng Team Liquid Philippines at sisimulan na ng Team Falcons ang ating final turtle of this Game 1. Yeah, hinahawakan ni Ogwin ito pero i-reset din ang panandalian. Wala nang kokontrol ng wave dun sa may top lane. Sabi ni Sanford, sige, laban na natin to. Si Ogwin kagad, nakalahati. At papasok na rin si Sanford. Naabutan na rin si Flap na ilapag yung Glorious Pathway. Nahati na yung buhay ito. Troll of Ruin. At si Kyle Alagwagi. Ogwin ngayon ang kanilang bibigyan. Nakakuha na ng isang din si Sanford. Mamamatay din si Flap. 2-man down para sa Falcons. AOG gagawin. Nabuta pa yung Oyabak. Nakadalawa na si Dol. At 3 ang babagsak para sa Team Falcons. Sanford with a flicker play. Si Haji ang inaanap, kinulong pa sa RWM. At babagsak din ng KDA machine. Idamay mo na rin ang Torres sa gitna. Pixel perfect na placement ng mga skills. AOG nakaduluduluan, tinamaan pa si Kyle. RWM sa dulo din, tinamaan pa itong si Hadji. And that flicker play mula dito kay Sanford. It all boils down for Team Liquid na mas nagagamay nila kung kailan nila gagamitin yung resources nila. Oo, at ang linis na so far, no? Parang hindi na nga bumaba sa 3,000. In fact, we are already looking at a 5K gold deficit compared dito sa Team Falcons. And in terms of late game, feeling ko kasi parang parehas din lang silang may late game, pare. Claude Curry. May Claude ang Team Falcons, may Farsa din sila actually. And for Team Liquid Philippines naman, nandyan yung Eve and nandyan yung Curry ni Teddy. And the good thing for Team Falcons is that yung burst damage nila, kaya namang tumunaw ng carry by the late game. Kaso for Team Liquid Philippines, mas more on nandun sila sa DPS or damage over time. So may chance na ma-survive kung tamang paggamit ng Wind of Nature, tamang pag-BMI, tamang pop ng Purify. Pero Team Liquid Philippines is on that purple buff. Mananakaw pa ni Carl. And so far for Team Falcons, mukhang lumiliit na ang kanilang real estate sa loob ng ating mapa. Makakuha pa ng isa ang Team Liquid Philippines at makakatrade naman nata si Super Marco doon sa may bandang itaas. First Lord ay lalabas na rin in 15 seconds at mauuna ng pumwesto dito ang Team Liquid Philippines. And Falcons, as of now, sa tingin mo ba ay kaya nilang pumalag on this upcoming Lord take na niluluto na ng Team Liquid Philippines? Actually, kaya naman. They just have to choose their targets. If Sanford goes in as early, bago pa man, o kakaspawn pa lang nung Lord, kailangan na lang i-burst down yun. And they have the kits to do so. Buo na yung DHS and yung Golden Staff ni Super Marco. And pwede nilang targetin agad kung sino yung haharap from the side of Team Liquid Philippines. Oo, at mukhang ang haharap para sa TLPH, walang iba kundi si Carl TZ. Hawak-hawak na niya ang pinakaunang Lord ng larong ito, pero ipapa-reset niya muna. Si Teddy ay naroon pa rin sa taas, pero nakumpleto na ang kanyang Swift Trinity. At mukhang babalik na rin siya dito sa upcoming Lord. Team Falcons, pumopostura na rin para mangagaw. Yeah, may mapipilitang mag-react dun sa may top lane at si Super Marco ang kanilang itatalaga. Sabi ng Team Liquid, sige, try na natin ilaban. Tumama yung Unbreakable. Feather Dursek mula kay Haji. Sumasakit na rin yung damage. Mapasok na si Sanford. Nagamit yung Revitalize dito ni Open. Kaya si JP nakaabang din. Cartesi nakuha na yung Lord. Inalaban natin ito ng Team Liquid Philippines. Tumama din yung Dark Wave. AOG sa dalawa. Patay din si Kai. Si Open ang ininex. Dalawa kaagad ang tumumba. Actually, 3 pa nga yun para sa Team Liquid. At para bang na no choice ang side ng Team Falcons doon at Super Marco naghahanap ng paraan na makakuha pa rin ng trade. Cartesi, BMI, out na nga ba? Grabe, inaabang pa ata dun sa BMI. Pero nandun yung Feathered Earthstrike.
para kitilin ang kanyang buhay. Haji ngayon, inaantabayanan lamang ni Super Map Flicker na gamit ni Sanji abang ni JP. Pero nagligtas siya mula doon sa kanyang BMI. Resource burned para sa Team Liquid Philippines. Walang flicker si Sanji for the next 2 minutes. And for that Lord fight, pinag-uusapan pa lang natin na what could have been better for Team Falcons is unahin nila kung sino yung haharap from Team Liquid. But ang nangyari din kasi, ang ganda ng wave management ng Team Liquid to a point na si Super Marco yung kailangan pumunta doon sa dead lane para itulak yun. The moment na nagpakita si Super Marco doon, it's the time for Team Liquid para i-burst down yung Bang. Lord. And not just that, wala silang ginamit na resources para mag-secure ng Lord. Kaya naman, nung time na kaya nilang humabol, nandyan pa yung RWM, nandyan pa yung mga Dark Wave, Flickers, nandyan pa rin for Team Liquid. Kaya naubos pa ang Team Falcons. Oo, and nakita natin yung re-engage din naman ng Team Falcons. Sinubukan nila lumaban with the Throne of Ruin. Sadyang napaka-updi na lang talaga ng Team Liquid Philippines at that moment at napakasikip. Parang ang hirap pala makipaglaban against Team Liquid Philippines kapag napakasikip ng iskinitang pinaglalabanan nyo. Makikita natin ngayon sa ating Infinix in-game equipment na nagmamaterialize na yung substantial na gold lead dito ng Team Liquid Philippines. Sino ba yung pinakalamang? Pinakalamang dito B, itong si Sanford pa rin at 2.4k Grabe. gold lead against dito sa Alice ni Flap. And that's the reason why nagiging malakas yung team fight ng Team Liquid Philippines kasi nagkakaroon ng layers. Kumbaga, may gates na pinapasukan. Unang gate si Sanford, pangalawang gate si JP. Hindi nila matagusan yung dalawang gate na yun kasi yung damage dealer na kailangan nila wala doon sa specific clash. Now, for Team Falcons, Uy, mag-re-engage yata sila. tumama yung Tonda, agawan dito sa Orange. JP? Nakuha ata ni Carl. AOJ gagamitin ni JP. Sabi ni Kyle, sige, try nating ilaban. Pero aatras lamang ang Team Liquid at binurn lang yung Phantom Seed. That's the difference of having Super Marco inside the clash. Mabilis na bumababa yung buhay ng frontline and in that case, that was JP. Forced out na agad yung AOG. Although magkukuldown naman yon bago magkaroon ng Lord. So hindi ganun kaganda yung mangyayari for Team Falcons. But then again, nandun yung point na kaya na nilang pumalag. Kaya nilang kumitil. Kaya-kaya nga eh. And may mga pag-agaw pa nga na pinaplano dito ang Team Liquid. Buti na lang nakuha ni Makmak yung purple buff. Ayun, lobo na. Halos 8,000 na ang kalabangan ng Team Liquid, pre. Hindi na bumababa eh. Lumalaki lang ng lumalaki. At nakikita natin na parang ang game plan ng natitira dito sa Team Falcons ay patagalin lamang ang larong ito. Pero I think 2 minutes ago, na-secure na rin dito ni Teddy ang kanyang Wind of Nature. Kaya naman magiging mas mahirap pa sa Team Falcons na pitasin ang marksman na meron ng Team Liquid Philippines. So currently ay isang death pa lang ang hawak sa larong ito. This will be the second Lord of the game kung saan hinahawakan na nga ito ni Carl Tizzy at nariyan na rin si Flap at Ogwen para magbigay ng vision para sa Team Falcons. Ang tanong na lamang ay kung ibiblitz ba ito o sasayawin pa ni Carl. Mukhang isasayaw ito. Yun ata magiging desisyon nila. Naka-flow na rin yung wave dun sa may middle. So may mapipilitan ata mag-react mula dito sa Falcons. Nalaban sila Ogwen, kumantok na. Naku po, inabutan pa nang nakakabula dun sa Lord. Sword of Ruin nagagamit. Then si Carlito pa nagwagi. Tumalo na si Samuel sa may badalikuran pero kailangan na niya umatras. Si Flap ngayon na magbibigyan niya. OG! Nagamit din kasabay nun yung manipulation. At unti-unti nagtutumbahan at napuputol ang pakpak ng Falcons dito. 2 miyembro ang tumumba mula sa kanila. Ang daming nakulong sa loob ng RWM at may follow-up pa mula kay Daddy JP. TLPH, hindi na ata nila antayin yung Lord. Wala na. Gusto na nilang kunin itong inhibitor na ito. Ayaw na ata nila ha. Let's see ha. Mayroon pa namang Feathered Earthstrike. So tagumpay ata ang Clear. kanilang depensa dito. Super Makmak as well. Makakadepensa din. Nag-aantay lang sila. 5 segundo para kay Flap at hihinga. Nag-aantay ang Falcon ng Team Liquid dito ng kanilang mga waves. Very good placement and yung layer ng skills naman ng Team Liquid Philippines. And now that the Lord is down bottom lane, pa-cooldown na rin ang mga ultimates ng Team Liquid at pwede nang tapusin. Ilalaban ata to Phantom Seed ay nagamit. Papasok din dito si Carl Tizzy. Yung taunt ay nabitawan na. Nakoy sa sakripisyo. Ano na dito si Samuel. Nakakuha na ng kill. Ando na rin yung AOG. Kasabay na naman ng river manipulation si Teddy. Ay Tore lang ang nakikita. At sa kanila ang game 1. A dominant victory para dito sa Team Liquid Philippines in our Clash of Titans in this Super Fan Saturday. Men, minute 1 or minute 2, early game, it's Sanford na nagbigay ng kalamangan para sa Team Liquid. And up to that very last clash, siya pa din ang nagpakitang gilas. Yung kalamangan ng Team Liquid kanina hawak lang niya, but because of that lead, yung ang laking ilang factor na nandun siya sa team fight
ang laking bagay na hinaharangan niya kung saan dadaan si Kyle, saan dadaan ang mga members ng Team Falcons. Kasi isang Dark Wave lang, made-delay yung gustong gawin o yung gustong ikot na gagawin ng Team Falcons. Oo nga eh. And nakita natin yan paulit-ulit in this game. In fact, the first turtle was the turning point para dito sa Team Liquid Philippines. Early game ay nakalamangan Team Falcons doon sa ginawa nila in the gold lane. Pero agad din itong napawi ng Team Liquid Philippines sa kanilang objective taking. And as you said, Joshi, no, napakalakas si Sanford sa game na ito. Almost a perfect game para sa kanya in terms of team fighting. Pero sino pa ba yung mga pwede nating panoorin no, if we're looking at Team Liquid Philippines? Looking at Sanji and Sanji, JP, oo. silang dalawa, yung kanina pa natin binabanggit na perfect layer ng skills na hindi mo nga may isip na may RWM pa pala Ayan, eh. Na may hawak pa etong si Sanji kasi laging pagpatakas na, laging pagpaalis na, nadadali dun sa dulo ng RWM yung mga umaatras na members. Ayan na. Saktong-sakto ang ating MVP for game number 1. Pinipindot pa naman ang Team Falcons dito for game number 1. Sanji on this EVA performance. Ganun pala yun pag mas masakit eh. Di ba kasi pag may drag, slow lang. Slow lang, Hindi oo. sobrang sakit. Pero pag dipindot, Piniso-piso mo, no? piniso-piso mo, masakit. Ayan, a perfect game para dito kay Sanji. 6-0 and 11. Grabe ka na, chef. Mainly their team fight potential revolve around this man. Yung binabanggit natin about them having sabi natin mas mataas sa team fight potential because of the lineup that they have over dito sa Team Falcons. Yung timing din kasi, di ba? Hindi sapat yung alam mo na may RWM eh. Hindi alam na Team Falcons kung kailan gagamitin. Oo. Yun na yung nakakatakot eh, no? Parang dinedelay kasi. Tapos yung mga flicker nga niya dito, halos lahat aggressive yung movements na nagmumula dito kay Sanji. To think na hindi pala siya namatay buong laro. Tapos lahat pa ng mga flicker niya ay agresibo. Makes this game even more impressive para dito kay Sanji. Oh, tsaka kung titingnan mo yung lineup ng Falcons, so puro pasugod to eh, no? How come na hindi siya namatay dito sa larong ito? I think, i-comment natin dito yung mga frontliners din ng Team Liquid Philippines. So, si Sanford, si Carteezy, and itong si JP. And yung skill management ay sobrang ganda talaga. Kanina pa binabanggit ni Joshi Case, no? Kung kailan gagamitin yung river manipulation, kung kailan gagamitin yung AOG. Eh, no, paulit-ulit natin nakita, pre. Kapag dumudulo na sila, yung may mini stun na, yung may 0.5 stun na, tsaka lalapag yung AOG, talagang wala kang takas. Saka hindi mo may isip na meron pa at that point in time eh. Oo. Kasi tapos na yung Lord Take, humahabol Dami na na lang, nangyari. post-objective na lang, tapos biglang may lalabas na ganun. And Bang! layered perfectly with that AOG. Matagal na tong combo na to, yung RWM tapos may AOG sa dulo. 19 ano pa yan eh, pre. Oo. Parang 90s lang ang nakakaalam. Panahon pa ng ano eh. Panahon pa ng ano eh, ng Prime Sex Bomb. Saka ng Aldab. Panahon. Ibang klase talaga yung kombinasyon na yun. And dito natin makikita, no, nabuo talaga yung chemistry. No, even sila Plapek, ina-acknowledge nila yung chemistry, yung lakas ng Team Liquid. At dito pinakita nila sa Game 1. Oo, ibang klase din kasi yung, as you said, yung layering nga ng skills talaga. Ito rin yung isa sa mga fundamental aspects of MLBB. Kung sino man yung mas madaming crowd control, oo. kadalasan talaga ay nananalo ng mga team fights. And for Team Falcons, nakita din naman natin yung essence ng gusto sana nilang gawin. Maganda yung front to back, maganda yung pag-dive nila doon sa likod. Multiple attempts, I think, during the 13-minute Lord na napanood natin ay munti ka nang maagaw ito ni Kyle dahil din sa magandang pagpasok ni Flap on that Throne of Ruin. Pero then again, ang kalaban mo dito ay yung Retribution ni Carteezy. So medyo mahirap din yung naging task at hand. We are entering a 15-minute halos na laro para sa game number 1 na mas mabilis sa nakasanayan natin. Isa pa sa mga naging factor is for Team Falcons para patayin itong si Sanji, they have to commit a lot. Kailangan yung Glorious Pathway papunta sa kanya, pasugod yung Leomord, even yung Alice, kailangan hawak na siya beforehand. Diba? Ang kaso nga lang, if gagawin ng Team Falcons yun, mauubusan sila ng resources para i-take down yung apat naman. What if, yes, bakwalin si Sanji? What if i-dive nila? Pero buhay si Teddy, makapag-free hit. Buhay si Carl. Buhay din si Daddy JP na